Huwag natin kakalimutan na ang lahat ng bagay sa mundong ito, gaano man kaganda, gaano man katibay, gaano man kalakas, gaano man katindi, gaano man kamakapangyarihan, lilipas din, magbabago din, mawawala din, kaunting panahon na lamang din. I-categorize natin sa dalawa na lang, sa mga masasaya nating karanasan, sa mga malulungkot nating karanasan, sa magaganda nating karanasan, sa mga pangit nating karanasan, sa mga sinasabi nating blessings, at sa mga sinasabi nating sufferings or problems. Ang una, yung sa magaganda, yung sinasabi nating mga blessings, yung mga moments ng ating kaligayahan. Ito ay kaunting panahon na din lang. Halimbawa dyan, yung mga ine-enjoy nating magaganda, magandang pangangatawan, magandang kalusugan, talento na sa atin ay hinahangaan, posisyon o kapangyarihan na ating iniingatan, lahat ng yan ay kaunting panahon na lang. Magulang! Anong sabi? Binigyan kayo ng tungkulin sa inyong mga anak. So maging responsable sa tungkulin, sa kapangyarihang yan na binigay ng Diyos sa inyo. Lalo pat malaki ang role ninyo upang malapit sa Diyos ang mga anak ninyo. Alam ba ninyo bilang magulang, lalo na daw bilang ama, you greatly influences yung perception ng anak ninyo sa Diyos. Mahirapan silang maniwala na ang Diyos ay mabuti kung hindi kayo magiging mabuting ama sa kanila. Sinasabi ko po sa inyo sa kumpisalan, napakarami ko nang na-experience na mga anak, galit na galit sa Diyos dahil sa kanilang mga magulang. At mas madali para sa akin na kumbinsihin ang isang anak na mabuti pa rin ang Diyos kung ang galit niya ay dahil nagkasakit o namatay ang mabuti niyang magulang. Kaysa kumbinsihin yung bata, kumbinsihin yung isang anak na mabuti pa rin ang Diyos kung ang dahilan ng galit niya ay dahil pinabayaan siya, naging walang iya sa kanya, ang nanay o tatay niya. Kaya mag-ingat mga magulang ha. Pananagutan niyo sa Diyos yan. Sa mga anak, ang sabi sa atin, igalang ang mga magulang. Nasabi ko na ito minsan. Hindi sinabi, igalang kung kagalang-galang. Ang sabi, igalang. Kung masama yung magulang, igalang. I mean, kung kinakailangan mo, sige, tikisin mo. O kinakailangan mong pagalitan mo. O kinakailangan mo pakulong mo. Pero igagalang. Huwag mong sasaktan. Huwag mong pagsasalitaan ng hindi maganda. Pwede mong sigawan. Pero huwag mong hihiyain. I mean, nandun pa rin dapat yung paggalang. Lalong-lalo na kung ang magulang ay kagalang-galang. Abay, mas lalo mo dapat igalang. Lako, napakasarap para sa isang magulang na siya ginagalang ng kaniyang anak. Hindi siya sinasagot ng pabalang, sinusunod ang kanyang mga mamubuting inuutos, at pinaglilingkuran siya na tinutulong ko. Nakababawas yan ng pagod ng mga magulang. And so, ingatan ang ating pamilya. Gampanan ang role natin sa pamilya. Hindi po pwedeng isa lang ang kumikilos. Kaya nga pamilya Di ba? Minsan, kapag tinutulungan ka ng isang tao, sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Lalong-lalo na kapag magkamag-anak pa kayo niyan. Same thing, at mas lalong-lalo na sa pamilya. Hindi ka ibibigay ng Diyos sa iyong pamilya para maging pabigat lang. Ano yun? Dapat hindi ka na kasama sa pamilya. Sa bubong ka na lang. Ganyan ka na lang, Ganyan ka na lang. Pabigat ka na lang. Para magkasilbi ka. Naman pala, dapat magkakasama. Kamakailan na i-share ko na nagbigay ako ng aginaldo sa isang breadwinner ng pamilya. At tumantuwa siya.
Sabi niya, Father, salamat po sa bigay ninyo. Alam ko kasing kailangan niya. Salamat po, Father. Salamat po. Hindi daw siya nakatulog sa binigay ko. Ang biro ko nga, ako rin eh. Parang gusto kong bawiin. Parang nabigla ako rin. Anyway, he said something that really struck me. Kasi sabi niya, kaya tuwan-tuwa siya. Sabi niya, Father, ang sarap pala ng pakiramdam kapag ikaw naman yung binibigyan. And I thought, yun ang feeling ng bawat breadwinner ng pamilya. Yung pinaka nagsisikap para sa pamilya, yung pinaka nagsastruggle para sa pamilya, yung pinaka nagtataguyod sa pamilya. Sarap yung feeling na paminsan-minsan may ambag. Paminsan-minsan may tulong. Paminsan-minsan di kayo inaalala. Ang peg ng mga breadwinner pag ganyan, hindi naman, ay salamat, tapos na roll ko, kayo naman. Hindi naman titigil yan eh. Ang peg ng mga breadwinner pag ganyan, ay salamat, meron pala akong katuwang, meron pala akong kasama, meron pala akong katulong. Malaking bagay yan. Kasi dapat sa pamilya, tulong-tulong talaga. Pwedeng merong mas nag-aambag, pero hindi po pwedeng lahat walang ambag. Ang ganda nga nung sabi sa ating second reading pwede kang mag-ambag ng pangunawa, understanding, pagiging mababang loob, pagiging mabait, pagiging mahinahon. O di ba? Ambag yan. Malaking ambag yan. Yung hindi ka nasasagot, yung magpapakumbaba ka na, yung magiging expressive, magiging thoughtful ka sa... Malaking bagay yan. Yun po mga kapatid. Yun. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa para sa ating mga sariling pamilya. Sipin po ninyo Sipin ninyo. Sa sinabi nating mga problema at marami pang mga problemang pinagdaanan ng banal na pamilya, hindi ba napansin? Hindi gumamit ng kapangyarihan ng Diyos. Napakadali para sa Diyos na suddenly mayroong bakante sa bahay panuluyan. Napakadali nun para sa Diyos. Napakadali para sa Diyos na maging magaan yung paglalakbay ng banal na mag-anak. Napakadali para sa Diyos na patayin na lang si Herodes. Walang problema, di ba? Hindi na sila pupunta ng Egypt. Napakadali para sa Diyos na pagdaliin kahit katiting lang ang pinagdaanan ng banal na pamilya. Pero ginawa ba niya? Hindi. Pero ibig sabihin ba nun, wala siyang ginawa? Meron. Saan? May ginawa siya sa pamamagitan ni Jose, sa pamamagitan ni Maria, at sa pamamagitan ni Jesus. Kaya nang sabi ko sa inyo kanina, ang unang sense ng kaligtasan, mararanasan natin, una dapat sa pamilya yan. Kaya mananagot sa Diyos. Anong sabi? Mapalad ang sumusunod sa Diyos. Ano kabaligtaran yan? Mananagot sa Diyos ang hindi nagpakabuting magulang, anak, asawa. Kasi dapat ang kaligtasan unang maramdaman sa pamilya sa pamamagitan ng isa't isa. Kapatid, kahit yung bedridden, may silbi yun. May silbi yun. Pwedeng magdasal yun para sa pamilya. Pwedeng maging source na kaligayahan yun para sa pamilya. Yung pangiti-ngiti na ganon. Pwedeng magkaroon ng inspirasyon ng pamilya dahil sa kanya. Yung hindi siya magiging mahirap alagaan. Yung siyang magsasabing, pinagdarasal ko kayo. Sana ako na lang ang magsakit ng ganito. Tulong yun. Ambag sa pamilya yun. Lahat tayo. Hindi po pwedeng walang ambag. Meron tayong may ambag sa pamilya. At dapat nating gawin yon. Pagsunod yon sa Panginoon. Sapagkat ang unang ramdam ng kaligtasan, dapat nating maranasan. May biyaya sa isang taong marunong maghintay. Ibibigay ni Lord kung ano ang para sa iyo sa tamang panahon. Yung iba, minamadali si Lord. Kaya pagka hindi binigay, magtatampo pa. At ang masaklap, may hiningi ka na nga dati, ibinigay na nga sa iyo, ngayong binigay na sa iyo, nakalimutan mo pang magpasalamat. Sometimes what we have now are things that we have prayed for in the past, that we tend to forget to give thanks to the God who is the source of all blessings. Huwag mong kalimutan
magpasalamat ka. Magpasalamat ka sa lahat ng biyaya. Maghintay ka at ibibigay sa iyo ni Lord ang talagang